natin ngayon ay hanap na alas 11:15 ng gabi. Kumbaga mag-alas 12 na ng ating gabi. Natapat kasi yung bayar natin ngayon ay galing ng Taguig papunta ng part ng Aurora. Hindi ako sure, nakakalimutan ko sa location na pupunta yung ating mga nagkamanap. So pakita ko sa inyo mga i-aalis natin ngayon at nakabook na para sa ready na rin pa sa delivery. So ito yung mga katoks. Yan mga katoks, meron tayo dyang Rhode Island, meron din yung Black Astrolorp kasi nasa bandang dulo na yan. Yan ang mga Buff Orpington. Medyo light lang yung kulay ngayon kasi gabi, hindi natin ma-appreciate yung talagang kulay nila. Pero update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa delivery. Ito medyo malayo ito, more or less 9 hours ang biyahe mula dito sa atin sa Bustos, Bulacan. Kasi hindi naman direct na uuwi ka agad yung pipick up sa atin. Kumbaga marami pang dadaanan, kaya ito ay malaking sugal paano mangyayari sa kanila. So yun nga mga katoks, meron tayong lagayin yan. Hindi natin sila pwede lagay sa karton, kaya meron tayong bayong. Ito natin ilalagay kasi napakalayo na magiging biyahe at napakatagal, kaya kailangan natin safety yung mga manok. Kailangan hindi sila mamatay at sana malakas sila pagdating doon. Sabi ni buyer, ang dating nito sa kanila ay na around 8 to 10 AM. So imagine niyo mga katoks, mag-aalas 12 pa lang ngayon, pero isipin niyo napakatagal magiging biyahe nila. Tagal na nakaupo yung mga manok doon sa loob ng bayong, kaya sana pagdating doon ay maging okay. At kung mangyari sa mga doon, malamig ang magdamag ngayon, sobrang taas babiyahe pa sila. Kaya sana kayanin ang ating mga alagang manok, sana makabiyahe at makarating sila ng ligas. So tara mga katoks, samahan niyo ako. Time lapse muna tayo para maikarga na namin itong mga manok at mailagay na dun sa kolong-kolong natin. Dadali natin ito dun sa may bypass kasi hindi ko na papupuntahin si buyer dito or yung pick up si Sir Ervin. Shoutout po sa'yo. Hindi na po natin siya papupuntahin dito dahil may kalayuan po talaga ito. Kaya ngayon gagawin natin, ihanda natin lahat ng lagayan at ilalagay natin dun sa may frame, sa may kolong-kolong. Pagkatapos sa meetup place natin sa may bypass, doon na po natin ito iaayos at ipapakita para pagdating ng sa location po nila wala tayong maging problema at maging makita po nila na nasa kondisyon natin mga alagang. So tara mga katoks, time lapse po na tayo. First time lang namin to gagawin mga katoks, na ang manok ay babiyahe ng 8 to 10 hours. Kaya talagang malaki ang dasal ko na sana pagdating nila sa area ay maging okay sila at hindi sila mamatay. Siyempre mga katoks, ang first priority natin dito ay yung safety nilang lahat. Kaya dyan natin ito ilalagay sa bayong, hindi natin ito ilalagay sa karton. So may order nga sa atin si Sir Waki at ang pipick up naman dito ay si Sir Ervin. So ang kinuha niya sa atin is Black Astrolorp and Rhode Island Red. Katapos umorder din siya ng Buff Orpington. Meron tayong naging ka-partner dito. After nga ng ilang minutong pagbabalot, paglalagay sa bayong at biyahe, ay narating din namin itong bypass kung saan nag-iintay si Sir Ervin. Galing pa si Sir Ervin ng Maynila at dadaanan itong item dito sa Bulacan upang isakay dun sa may van. So nagpaalam na rin ako na naka-record po tayo dahil syempre kailangan din natin ng permiso mula sa ating customer. So tinanong natin dito kung magkano pa naging balance ng ating buyer na si Sir Waki. Ibig sabihin po kasi umabot ng 30,000 ang kanyang order. So nag-down pa lang siya ng 10,000, kaya naman may 20,000 pang kulang. Fast forward na natin mga katoks, at ikinarga na nga namin lahat ng item just bawat bayong namin binili. Oo nga po pala mga katoks, paalala ko lang, lahat po ng item na nandito nakikita nyo ay umabot po ng 30,000. At bukod po dun, yung mga bayong po na yan ay si Sir Waki din po ang mismo ang bumili. Ibig sabihin po si buyer po mismo ang nagpabili sa akin. So ang ginawa ko na lang po is nag-effort pumunta ng Floder Supply upang bumili ng vitamins, gamot, saka ng bayong. Kasi sa haba po ng biyahe na to, kailangan pagdating nila dun sa area kung saan po ililipat at ilalagay yung mga manok ay makapagpahinga at makainom din kagad sila ng vitamins. So pagka-order niya po nito ng worth of 30,000, binigyan po natin siya ng pasunod ng mga itlog ng Brahma at Buff Orpington.
So yun na po ang naging libre natin sa kanya, na sana pagdating dun sa area ay sana sa incubator at mapisa. Bawat manok na yan ay chinik ni Sir Ervin para naman sa biyahe sigurado na walang sakit sa sipon, dahil sigurado naman pagdating sa lugar nila ay i-check din naman nila ito isa-isa, kaya naman dapat ngayon pa lang ay alam na natin. Pag-resibo ng manok, pag-resibo ng bayong. Matapos nga yung mga katoks, binigay ko na kay Sir Vin lahat ng resibo. Ang resibo nga nito ay yung para sa manok at resibo naman sa bayong. Yes, syempre kailangan po na may resibo para po pagdating niya dun sa lugar nila ay ibibigay na lang po niya kay Sir Waki yung item at yung resibo. At wala po tayo magiging tanong, bukod dun nagiging transparent po tayo sa lahat ng transaction na ating ginagawa. Paalala ko lang po sa lahat po ng breeder na katulad ko, kung magbebenta po tayo ng mga manok at mga alaga natin, siguraduhin po natin nasa kalidad, nasa kondisyon at nasa magandang sitwasyon ang ating mga manok na ipapadeliver, dahil kawawa naman po yung ating magiging buyer, lalo na po kung mga beginner. Dapat isaalang-alang din po natin yung kanilang satisfaction para po naman pagdating sa area ay talagang matutuwa po sila at mapapaulit-ulit sa mga breed natin mga katoks. Kaya naman dapat ilagay lang natin sa tama lahat ng sitwasyon. Hindi tayo dapat maging mapang-abuso at mapagsamantala, lalo sa mga baguhan, dahil kung sa umpisa pa lang hindi na sila natuwa, hindi na sila uulit. At bukod po doon sa umpisa ng kanilang negosyo, sa umpisa ng kanilang pagsubok sa ganitong pag-aalaga, ganitong mga uri ng manok, at hindi sila naging satisfied, ay sigurado naman po na hindi na po sila makakaulit at bababa na po ang self-confidence nila. Bukod po doon, mawawala na po sila ng lakas ng loob na sumubok pa ulit pag-alaga ng iba't ibang lahi ng manok. Babae lang po yung ito. Ako makakita nyo dito. Kasi yan ang pangmalakasan namin. Di ba talaga ito sir dapat bebente? Kasi nagamitin ko sa ano eh. Kaya lang kailangan ni sir. Oo nga. Bata pa po yan pero napakalaki na. Huwag nyo lang po papatabayin ng sobra kasi malulumpo po yung inahin. Ay, ganun ba? Tapos po sir kasi sinasampahan niya yung inahin. Tapos po sobrang taba niya. Medyo na kasi pong malumpo yung inahin. Kasi hindi po kakayanin ng inahin yung sobrang bigat. Ano pa po yan? 8. Yan pa lang po. Sir, ito pa yung Rhode Island na rooster. Bukod dun sa pinakita sa'yo kanina. 4 po yan. 3 lang po binayaran niya dyan, isa libre. Okay. Tama po yung narinig niyo mga katoks. Sa bawat transaction po natin na maganda at malaki, marami, ay nagbibigay po tayo ng mga libre. Katulad po niyan, tulad po ng kanina, nabigyan na po natin si Sir ng itlog ng Brahma at itlog ng Baportington. Bukod po dun sa mga itlog na libre, meron din po libre na rooster kay Sir. So sinabi ko nga po kay Sir, at magandang ratio ng kanilang manok ay mas maganda po kung 4 na rooster po ang gagamitin nila. Kasi po
halong rooster lang po para po sa ratio ng hen, hindi po magiging maganda gaano ang fertility rate ng bawat itlog. Kung gusto daw po niya dito, yun, nakisuyo po siya sa magusahan ng mahanap. Pero maganda din po yan. Maganda nga lang din po presyo. Pero maganda din po yan. Para siyang ano, gold ba yan? Oo, parang gold nga po. Yun po yung rooster. Ito po yung dalawa. Sarayo po yan. At gusto niyo naman mga katoks ng mga unique na paregalo ngayong darating na Valentine's Day, ay visit lamang po ang aming official Facebook page, Flores Craft Bouquet. Marami po kayong pagpipilian dito, may iba't ibang design ng mga bulaklak, meron din pong butterfly bouquet, at sigurado ang swak na swak sa budget. Nag-deliver po kami nationwide. Meron din po kami shop sa Shopee na pwede niyo pong bisitahin, at click niyo na lang din po and follow ang aming official Facebook page, ang Flores Craft Bouquet. Para po sa mga newbie or beginner, ang nakikita niyo pong manok ay Buff Orpington. Yes po, kung ang kulay po niyan ay gold, sa nakikita niyo po ngayon ay medyo light dahil gabi na po at hindi ganun kaliwanag sa lugar. So pagdating po niya kinabukasan, ay doon po ninyo ma-appreciate ang totoong kulay ng Buff Orpington. Isa sa pinakamagandang lahi ng manok dito sa Pilipinas, na maganda din po ang performance pagdating sa egg production at pagdating din po sa market. Matapos nga mga dogs ang mahabang paliwanagan at magpapaliwanag kung paano gamitin ang gamot, kung paano bigyan ito ng vitamins, at kung paano ang gagawin nila pagdating ng mga item sa kanilang lugar, ay natapos din ang ating transaction at diniliver na po ni Sir Ervin at binyahin na ito papunta na sa kanilang lugar. Naaabot ng halos kulang 10 oras ang biyahe dahil sa mga stopover pa po nila, hindi naman po kasi ito direkta bababa sa lugar nila. So maraming salamat po sa lahat mo nakapanood ng aming video. Kung umabot ka po sa pinakadulo na to, paki-comment down below naman ang iyong location, at malay mo sa susunod ay makarating naman dyan ang aming mga alaga mga katoks. Lagi natin tatandaan mga katoks, counting sipag lang and trust the process.